Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yung panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawin po natin ng reaction. Itong tinagurian nila ka-business na Queen Balot Vendor na si Martha. At dahil nga po sa kakaibang paraan ng pagbebenta nitong si Martha ng balot, do sa kanyang paraan ng paghiyaw sa balot, ay natawag niya ang atensyon nitong sila ka-business. At ito nga guys, nung makita natin ito si Martha, ay nandito na sa loob ng bakuran nila ka-business. At ini-interview na siya ni ka-business. At sa pag-i-interview ito ni ka-business dito kay Martha, ay talaga namang pinatawa tayong lahat nito si Martha. Dahil sa pagiging kwela nga niya. At dahil nga kakaiba yung paraan nito si Martha ng paghiyaw ng balot, ay pinasubukan din ni ka-business ito sa buong ka-business team, yung paraan ng paghiyaw ni Martha ng balot. At ito nga, ang medyo nakakuha lang ng paraan ng paghiyaw ni Martha ng balot ay ito si Bornok. Alam nyo guys, kung titingnan lang natin ito si Martha bilang siya na nagtitinda ng balot, bilang kwelang nagtitinda ng balot, ay masasabi nating napakamasayahing tao nito. Hindi natin malalaman o hindi natin mababakas sa kanyang personalidad na meron pala siyang pinagdadaan ng mabigat na pasanin sa buhay. Yung pagiging gay pa lang niya ay isang mabigat na pagsubok na sa kanya. Dahil ayon dito kay Martha, sa naging interview sa kanya ni ka-business, ay unang-una hindi siya tanggap ng kanyang ama at ng iba niya mga kapatid bilang isang gay o isang bakla. At dito pa lang guys, sa hindi siya matanggap ng pamilya niya bilang isang gay o isang bakla, isang napakabigat na dalahin na yan para sa isang katulad ni Martha o para dito kay Martha. Dahil mismong pamilya mo nga ay hindi ka kayang tanggapin kung sino ka. At may karanasan pa nga daw siya na nung 14 years old siya ay tinaga siya nitong kanyang tatay sa ulo na muntik pa nga niyang ikamatay. Pero dahil sinikap niyang labanan si kamatayan, ay eto, nakaligtas siya. At mula nga sa probinsya ng Samar, ay lumuwas siya dito sa Maynila para makipagsapalaran. At ang dahilan ay para makatulong siya sa kanyang pamilya. Kumbaga, sa kabila ng pangmamaltrato sa kanya ng kanyang ama at hindi pagtanggap sa kanya ng iba niya mga kapatid, ay ang nasa isip pa rin niya
ay ang makatulong sa kanyang pamilya. At dito sa pag-i-interview ni ka-business na ito dito kay Martha, ay napag-alaman natin na itong si Martha pala ay may anak din dito sa Cavite na kanya din sinusuportahan. Ganyan ka-responsable itong si Martha. Alam nyo guys, ang sakit lang isipin na dito sa ating lipunan na ginagalawan ay may mga katulad ni Martha na binubuli, minamaltrato at idinidiscriminate ng marami sa kababayan natin. At minsan ba nga ay yung mga sariling pamilya nila ang unang-unang nagdidiscriminate, umaapi ng mamaltrato at nambubuli sa kanila. Dahil hindi nga nila tanggap na ang isa sa anak nila ay bakla. Tapos bukod pa nga sa pamilya ng isang katulad ni Martha na isang gay na hindi nga matanggap ang kanyang pagiging bakla, ay paglabas nila ng bahay ay nandiyan pa yung samot-saring pambubuli at pang-discriminate sa katulad nila Martha na isang gay o kasapi ng LGBT. Pero guys, ano nga bang kasalanan nila? Bakit ang marami sa atin ay binubuli sila? Bakit marami sa atin ang idinidiscriminate sila? Guys, isipin natin, tao din sila. At ang pagiging bakla nila ay hindi yan isang sakit na nakakahawa. At malinaw lang guys, natanggapin man natin o hindi, ay kabilang sila sa ating lipunang ginagalawan. Kaya doon sa mga taong ayaw sa mga bakla at tomboy, bakit kaya hindi na lang po natin sila tanggapin? Dahil sabi ko nga, bahagi na sila ng ating lipunan. Sa ayaw man natin at sa hindi, ay naandyan sila. At lagi po nating tatandaan, mga tao din po sila. May mga damdamin din sila na kahit sila'y laging nakatawa, ay nasasaktan din sila pag sila'y ating binubuli at idinidiscriminate. At hindi naman po nila kasalanan na lumabas sila dito sa mundo, lumaki sila dito sa mundong ibabaw bilang isang gay at isang lesbian. Dahil marami nga sa kanila na yung mga bakla, sinusubukan niya magpakalalaki. Dahil nga dun sa sakit na nararamdaman nila sa pambubuli sa kanila, sa pagdidiscriminate sa kanila. At ganun din, yung ginagawang pang-aabuso sa kanila, lalo na nga ng pamilya nila na hindi sila tanggap o hindi tanggap ang pagkatao nila. Ganon din yung mga tomboy o lesbian. Marami sa mga yan na nahihirapan yung damdamin. Dahil kahit gusto na nilang magladlad na ito yung pagkatao nila, ay hindi nila magawa. Dahil kalimitan, takot sila sa kanilang magulang at takot din sila sa kung ano ang sasabihin sa kanila ng lipunan. Alam niyo guys, kung tutuusin, lalo na nga dito sa mga bakla, kalimitan, yan ang pinakang responsable sa pamilya. Katulad na nga halimbawa nito si Martha. Minaltrato siya ng kanyang ama. Tinaga siya sa ulo. Namuntik na nga niyang ikinamatay yun. Pero ano yung isinukli niya? Bagamat nandun yung kanyang sama ng loob sa pangmamaltratong yun sa kanya ng kanyang magulang, unang kanyang ama, at hindi pagtanggap sa kanya ng ilan niyang mga kapatid, ay nandun pa rin yung hangarin niya matulungan ang kanyang pamilya. Kaya nga siya nagsusumikap na magtinda ng balot. At ganun din yung obligasyon niya sa kanyang anak. Hindi niya na kinakalimutan yun. Kaya sa ganitong ugali ni Martha, dito natin makikita ang pagiging responsable ng isang tao. Kaya malinaw lang guys, na wala sa kasarian kung papaano ka
magiging responsableng tao. Marami nga akong kilala dyan. Straight na lalaki. Pero nasaan? Laging nandun sa kanto, nag-iinuman. Pagkatapos mag-iinuman, uuwi ng bahay, matutulog, at gigising lang kung kakain. At pagkatapos kumain, hahanap na naman ng inuman. In short, tambay at walang hanap buhay. Ngayon, sa ganitong punto, sino ang mas matatawag nating kapaki-pakinabang o responsableng tao? Yung tunay na lalaki na ang alam lang ay makipag-inuman at tumambay, o yung katulad nitong si Marta na isang bading, na isang gay, pero marunong maghanap buhay at ang iniisip ay kung papaano niya bubuhayin o tutulungan ang kanyang pamilya. Kaya dun sa mga taong nagdi-discriminate at nanlalait o nambubuli sa mga katulad ni Marta, tama na po. Tanggapin na lang po natin na sila ay bahagi na po ng ating lipunan. Alam nyo guys, ngayon ito si Marta ay nandito na sa ka-business official. Nandito na sa ka-business family. Magpakaayos lang siya dito sa business family at wag lumaki yung kanyang ulo. At yung kikitain niya dito, yung magiging blessing niya dito ay ilagay lang niya sa tama. Pagdating ng araw, pag humarap uli siya sa kanyang tatay at sa kanyang mga kapatid na hindi siya tanggap, kaya na niyang itaas ang kanyang noo na tatay, mga kapatid, ate, kuya, o kung sino man kayo. Eto na ako ngayon. Eto na yung bakla na inaayawan nyo noon, na ang tingin nyo ay isang parwisyo. Di ba guys? Alam nyo guys, ang sarap subaybay ng buhay nito si Marta. Yung makikita mo ba yung kanyang pag-unlad, yung kanyang pag-angat, at yung araw na muli niyang haharapin ang kanyang ama. At masasabi niyang, ito na ako tatay, na yung inaayawan mong bakla ay eto, nagtagumpay na sa buhay. Sana nga'y masaksihan nating lahat ang tagpong yon. Hindi dahil sa gusto nating ipahiya yung magulang nito si Marta, kundi ang purpose dito ay para ipakita hindi lang sa magulang ni Marta na ang isang bakla ay hindi bakla lang. Hindi sila yung mga tao na dapat natin binubuli at idinidiscriminate. Hindi sila yung tao na dapat nating minamaliit at tinitingnan bilang isang salot. Kundi sila ay isang tao na dapat lang nating inirerespeto. Alam nyo guys, saludo ako dito kay Laka Business. Dahil kahit yan, ang dami nang baba sa kanila, na ito daw sila ka-business ay magaling mambuli. Pero kita nyo naman kung papaano rumispeto itong sila ka-business. At hindi mahalaga sa kanila kung ano man ang kasarian mo. Once na ikaw ay nagpapakatao. Kung matatandaan natin guys, hindi lang itong si Marta ang tinulungan nila ka-business na membro ng LGBT. Dala niya si Mama Sang, na hanggang sa ngayon nga ay patuloy na tinutulungan nitong sila ka-business. Kaya ito yung nakakatuwa dito kay Laka Business eh. Bagamat laman na sa kanilang biruan yung pagbabading-badingan, pero makikita mo naman sa kanila yung taas ng respeto nila sa bawat kasarian. Na kahit nga ikay bakla, basta't ikay nagpapakatao, ay nariyan ang kanilang respeto. Kumbaga hindi mahalaga sa kanila kung ano man ang kasarian mo. Dahil ang mahalaga sa kanila ay kung ano ang pagkatao mo.
Yan yung nakita natin dito kay Laka Business. Kaya sa buong family ka business, sa buong ka business team, saludo po ako sa inyo. Sana po, hindi kayo magbago. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po yung nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At yun, muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at walang sawa pong nanonood sa aking mga video. At bago po tayo magtapos ay syempre may special shoutout na naman tayo. At ito nga po, shoutout kay Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at wala nyo pong sawang panonood sa aking mga video. At shoutout din po dito kay Ma'am Elena Capilio. At ganoon din po kay Ma'am MK Inday Okray. At syempre ganoon din po sa aking mga kasamahang reaktor sa Ka-Business Official at Papa Dins TV na sila Taong Gala, Ma'am Flairs Channel, Katangay PLC, Kalingap Turak, Annalisa Reality Vlog at Alminda Mix Vlog. Shoutout po sa inyo. At yun, nakikisuyo din po ako sa inyo na makisuportahan po itong mga kasamahan kong reactor na ito. At muli po, maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Ka-Business Official. Suportahan po natin para kahit paano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.